everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nagsusumikap. Isang malaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko lagi ang inyong kaligtasan. At para po sa ating lahat, saang sulok man ng mundo kayo naroroon, dasal ko po ang inyong tagumpay. Anuman ang mga minimithi, anuman ang mga pinagdarasal ninyo sa buhay, dasal ko po ang inyong tagumpay. Welcome po muli sa isa na namang exciting na topic ngayong gabi. Usapan po natin ang mga dapat iwasan o bawal gawin sa unang araw ng bagong taon. Literally, January 1. Pagpasok ng January 1, ano-ano ang mga kailangan nating iwasan. You have to understand na iba-iba po yung mga kultura, iba-iba yung mga tradisyon, iba-iba yung paniniwala natin ng bawat isa sa atin. Ginagalang ko po at nire-respeto ko ang bawat paniniwala ninyo. Naway, ganun din po. Okay? Ganun din po ang aking aasahan sa inyo. Kasama na ng lahat ng mga naniniwala at sumusubaybay sa mga content natin dito. Naway, respetuhin ninyo as we pay respect as well sa mga belief and your tradition. Okay? So, marami ang mga pamahiin, marami ang mga kwento-kwento, marami ang mga tradisyon na pinasa-pasa na sa atin from our great-grandparents, mga kakilala natin hanggang sa naging tayo na yung punong abala sa ating mga tahanan. Tayo na yung may sariling pamilya. So, iisa-isahin natin sa vlog nating ito, sa live nating ito, ano yon, okay? At I'll give also an explanation. Please, I would encourage everyone, please join me in this live. Participate virtually. You can drop a question or you can add ano ba yung mga sa inyo, ito iiwan kong katanungan bago ako magsimula. Sa inyong tahanan, ano ba yung sinusunod ninyo na mga iniiwasan or bawal gawin pag umapak na yung unang araw ng bagong taon? So, January 1 literally. So, ano ba? Ano-ano yung mga naging tradisyon ninyo? Ano yung mga belief ninyo na napasa pa sa inyo galing sa mga lolo't lola ninyo, galing sa mga auntie at uncle ninyo? So please drop your comment. Ano ba yung mga pinaniniwalaan ninyo na sa unang araw hindi talaga kami gumagawa nito dahil, so you have your explanation to that one. Please drop a comment as we go on live para naman po ay mapag-usapan natin yan. At ako rin po ay makapag-explain din po ako. And for those who will be watching also, because I'm recording now in front of me, sa mga live viewers natin, in front of me is a camera, recording also kasi i-upload natin ito, a shorter version. For those who are going to watch this content, you can drop your comment also or your question sa comment section natin. Sa pagpasok ng bagong taon ay mas maganda, di ba? Na mas malaman natin kung ano-ano ang dapat nating iwasan. Kung alin dito yung kailangan talaga na, ano ba yung practical side? Ano ba yung mas malaliman na pag-intindi? Oo nga, bakit France, bakit bawal? Bakit hindi pwede? Okay? So yan ang pag-uusapan natin ngayon. Unang-una, iwasan natin ang magsuot ng itim na kulay ng damit. On a new year, and even on pagbe-blessing ng tahanan, ng bagong titirhan ninyo, pagbe-blessing o pag-grand opening ng negosyo, bawal talaga magsuot ng itim, including kasama na dito at lalong-lalo na sa pagsalubong natin ng bagong taon. Because the black attracts negativity. That's why iwasan natin na magsuot ng kulay itim sa pagpasok o pagsalubong ng bagong taon. I know other people really love wearing black, okay? They love wearing black. Others are hiding, as we grow older, as we age, we try to hide our na-build up na mga fats. So, most people would actually wear black to hide those one. But kahit sa bagong taon lang, o di kaya naging paborito mo na talaga yung kulay ng damit mo is really black. So, iwasan natin kahit sa araw lang ng pagsalubong ng bagong taon, let's wear any bright color, okay?
mas maganda, mas mainam na mga matitingkad na kulay, mga happy colors po ang gagamitin natin. Comment dito ni Mami Lucia Dato, sabi niya true po yan kasi black symbolizes death. At karamihan sa mga kultura it is connected to death. Okay? Madilim, itim, di ba? So, iwasan natin ang pagsusuot ng itim na damit. Lalong-lalo na if you are the padre de pamilya, ikaw yung breadwinner ng pamilya. At lalo-lalo na yung mga bata, ha? Yung mga bata, kung may mga bata tayo sa loob ng tahanan, avoid na magsusuot sila ng itim sa pagsalubong natin ng bagong taon. And, pangalawa na dapat nating iwasan sa 2025 sa pagsalubong, any year, ha? Sa pag-celebrate natin, sa pag-welcome natin ng bagong taon, iwasan natin ang magtapon o sayangin ang mga pagkain. Iwasan din na may mapapanis na pagkain, okay? Because literally, pag may mapanis na pagkain, tinatapon natin. So, ang pagtatapon ng pagkain sa unang araw ng taon or in the next 3 days, from January 1, 2, and 3, lalong-lalo na sa unang araw, is a symbolism na nagtatapon tayo ng blessing, nagtatapon tayo ng pera because ang pinamili natin para ma-produce ang pagkain na yan ay galing sa pinaghirapan natin na trabaho, galing sa pinaghirapan natin kita, tapos tinapon lang natin. Kaya you have to make sure na walang itatapon na mga pagkain. Kaya nung nagbibigay tayo ng gabay sa mga masuswerteng pagkain, masuswerteng prutas, isa sa mga praktikal na sinasabi ko at palaging nire-remind ko sa inyo, una, kung gaano karami ang putahe, the volume of the dish and the menu na i-prepare ninyo matters first. Una, sa capacity ninyo, sa bulsa ninyo, yung pera na kaya ninyo gastusin to buy the ingredients and to prepare the food. Pangalawa, kung ilan ang kakain. Of course, lagyan natin ng sobra. Hindi yung on the Noche Buena, on the Medianoche, or on the New Year's Eve, nung nagsalo-salo tayo, ubos agad. So, let's give an extra na sa umaga, or sa buong araw, may mga pagkain talaga na ma-serve tayo ay pagbukas natin ng mga kaldero, pagbukas natin ng mga food keeper, pagbukas natin ng mga food container, may pagkain talaga. So, that's the main purpose of it. Pero hindi naman yung sobrang dami. Like, magluluto kayo ng spaghetti na sobrang dami, tatatlo lang kayo, syempre, mapapanisan talaga kayo at magtatapon kayo ng pagkain. Again, throwing food is throwing blessings. That's why, para iwas malas, okay? Iwas hindi inaasahang pagsasayang ng blessing, make sure na hindi tayo magtatapon, walang mapapanis na pagkain, okay? Say for example, as we receive the New Year on the midnight, syempre, naghanda tayo buong araw, tapos dating ng pagpatak ng alas 12, ayun na, we do all the rituals, we do all the belief, nagpaingay tayo, nagdasal tayo, and everything. Tapos, kainan na. After kainan, di ba, konting kwentuhan, games, may kantahan, yun. It's all about happiness. Tapos niyan, syempre nililigpit na natin ang pagkain. Make sure that if meron kayong mga sobrang mga pagkain, have it refrigerated. Have it kept on the refrigerator or on the freezer that requires for the food to lengthen. Na mas humaba pa yung lifespan nito na hindi masira. Ganon ang gagawin natin. At on the morning, 6 in the morning, kung anong oras kayo magigising, like 7 or 8, initin lahat ng mga pagkain. Now, that's our tradition dito sa bahay talaga. Even our house help, yung mga kasama namin sa bahay, we keep on reminding them, may kakain man o wala, initin nyo lahat ng pagkain para walang mapapanis, walang masasayang. Diba? That's the secret thing of it. Ngayon, kung maramihan ang niluto ninyo kasi malaking pamilya kayo, tapos nilagay nyo na sa ref, pinasok nyo na sa ref. Kung iinitin nyo lang naman at mag-iinit kayo, kuha lang kayo ng portion na kasyang maubos sa mga oras na yon.
like for tanghalian or for dinner. Huwag nang ilabas lahat, okay? So, keep the rest on the refrigerator. Hatiin mo lang. Kumuha ka lang ng enough sa tingin mo na, okay, kayang ubusin ito ng pamilya kasi baka busog pa silang lahat. Diba? So, just enough para initin nyo yun. Be practical. Always, when we follow feng shui, follow the practicality of it. Read between the lines. Maghahanda at dapat may nakahain na pagkain sa mesa, pero hindi ibig sabihin na hahayaan natin na may mapapanis. Bawal na bawal yon. Na huwag maligo sa January 1. Diba? As we receive on the evening maliligo tayo. Tama ba ako? Diba? On the evening, maliligo tayo. Sa pagligo natin on the evening, December 31, I advise everyone, malinis na damit, malinis na pants or skirt, malinis na sapatos. Hindi necessary na brand new. Ang kailangan na brand new natin is underwear. Okay? Underwear. So, as we go to church, ang iba nagsisimba, yung iba diretso na, nagka-countdown na. So, yung iba nasa bahay, yung iba nasa mga hotel, nasa mga resort. Okay? After the party po, I would suggest you can change your outfit, but wag na tayong maligo, wag na tayo munang maghugas. Okay? Hindi ibig sabihin na hindi maliligo sa buong araw ng January 1. But, you can actually take a shower or ligo or do half bath or sponge bath from 3 in the afternoon papuntang gabi. Okay? Make sure lang natin that the first 12 hours, okay? The first 12 hours, pagsalubong natin ng bagong taon, ay ma-maintain natin yung blessings and energy na nakadikit sa katawan natin. Kaya ina-advise po sa inyo na wag munang maligo. Ulitin ko po pwede na po tayong maligo January 1 from 3 in the afternoon onwards. Alas 3, alas 4 ng hapon, alas 5 ng hapon, alas 6 ng gabi, hanggang sa lubungin na natin yung January 2, okay? Basta siguraduhin natin na as we welcome on the New Year's Eve, 12 hours or more, ay iwasan muna natin na maghugas or maligo ng ating katawan. Okay? You can, for those who have, syempre, meron tayong mga beauty regimen, yung mga toner, you can actually use that one. Basta hindi lang tayo gagamit ng flowing water and sabon to rinse or mawala yung good and positive energy na na-absorb natin as we welcome the new year. Yun po yung pinapoint ko po doon. The next thing that kailangan nating iwasan magpagupit at magputol ng kuko sa January 1. Maglaan tayo ng araw bago mag-January 1. 30, 28, December 28, December 29, December 30, December 31, gawin na natin yung pagpapa-haircut at pagpuputol ng kuko. Siyempre, yung iba kasi is nabakante sila. January 1, walang ginagawa. Yun. Naging, okay, may nail cutter ba dyan? Ayun, nagputol ng kuko, okay? So, make sure po it's the same thing. It's the same theory that we follow. Why we advise you guys to not do haircut and magputol ng kuko sa January 1 mismo, because tinatanggal natin yung na-absorb natin na dapat sana natin ay mapanatili yung the good energy, the good vibes na inabsorb at hiniram natin in the environment. So, hindi nyo makikita ang negative effect right then and then, Kasi it's not just like a chili thing na talagang aanghang agad, di ba? Pagkain, naglagay ka ng spice. Nope. The effect of this would be felt later at a time. Itong mga negative effect nito, yung pagputol ng buhok at kuko, paliligo sa January 1, mararamdaman natin yan as we go along months and days sa bagong taon. Hindi agad-agad natin ito makikita ang resulta. Hindi natin ito agad-agad mararamdaman.
We'll continue. Iwasan din magmura. Iwasan magsabi ng mga masasamang salita sa January 1. Okay? Pigilan natin. Okay? Pigilan natin. Kung nakasanayan ninyo or parang wala na lang sa inyo, it's just a common thing that you do. At parang natural na lang sa inyo na yung mga pagmumura ay lumalabas sa bibig ninyo. At kung pwede po, paalalahanan natin yung sarili natin, or you can ask somebody else. You can ask your husband to tell you na, to remind you, okay, umaga ngayon ng January, bagong taon, iwasan muna natin ang magmura. Iwasan muna natin ang mag-away. Ganon. Or yung anak mo, nak, i-remind mo ako ha, para hindi ako makalimot. Iwasan muna natin yung pagmumura o pagsasabi ng any negative thing. And lalong-lalo na yung negative thoughts. Okay? Napakalakas ng ating mind. Our mind is as powerful as our words. So, iwasan na mag-isip ng negatibo, iwasan din na magsalita ng masama sa kapwa o kahit na sino man sa unang araw ng bagong taon. Another, iwasan na ang buong araw natin, January 1, iwasan po na ang buong araw natin ay nakahiga lang tayo, natutulog lang tayo, or nakahilata lang tayo. Okay? Why? Because we are inviting a stagnant energy on the bagong taon. Okay? And we don't want to have that stagnant energy sa buong taon natin. Kaya make sure na kilos-kilos, galaw-galaw po tayo ha sa bagong taon. Let's make it a habit na we look after our plants, we look after, you create activity for the family. You can do a video call or tumawag kayo sa mga mahal nyo sa buhay na nasa malayo. Make it that way. You can do games. Ano pa ba? You can do other things, okay? You can do other things maliban lang sa, or magkantahan kayo, magsaya kayo, basta iwasan lang na matutulog or nakahilata lang tayo buong araw. But of course, we can allot a time to do a siesta. Hindi yun bawal. Pero yung nakahiga na lang tayo kasi walang pasok o yung mga bata nandun lahat sa higaan, it's a big no-no, okay? You can always allot a time sa hapon after lunch, a siesta time, about an hour, 30 minutes to an hour. Okay yon, that's acceptable, walang problema yon. And after that, go on with activities in the afternoon to uplift the spirit of the house and the entire household. Another na dapat nating iwasan ay iwasan natin na walang laman ang bulsa, ang wallet, ang bag, at ang lagayan natin ng pera. Okay? Iwasan natin po yun. Make sure na bago salubungin ang bagong taon, lagyan natin ng laman ng mga bulsa natin, ang mga wallet natin, even those bags na mga bata, bags na gamit sa pagpunta sa school, kahit mga barya. That's good enough. Okay lang yung mga barya. Yung bag mismo natin, gamit natin pagpasok sa opisina, make sure na may kahit mga barya. Make sure na hindi zero ang mga bag, ang mga bulsa, ang mga cash box, ano ba yung mga lagayan ninyo ng pera. Make sure na hindi yun zero. Make sure na may laman as we receive yung bagong taon. Iwasan din na maglabas ng pera mula sa bulsa, mula sa wallet, or sa lagayan ng pera natin. Diba? Sir Franz, sabi mo, paano kung may game? Siyempre, may prizes kami, pera. Okay, here's the thing. Okay? O, Sir Franz, biglang bumili kami ng ice cream. May dumaan kasi may nagbebenta ng ice cream. Okay? That's good enough. Here's the thing. The best way that you can do is separate, maghanda kayo ng pera, ilagay ito sa sobre or a separate lalagyan na hindi talaga ninyo normal na lagayan ng pera, or sa skaparate, mag-separate kayo, maglaan kayo ng pera na pwede nyong panggastos sa araw na yan. Basta wag lang yung literal na huhugot kayo, bubunot kayo sa wallet or sa bulsa ninyo, or magbubukas kayo ng vault para may
pang premyo kayo sa games ninyo o para may pambili kayo kasi yung mga bata humihingi ng ice cream. Okay? So, to be safe po ay maglaan kayo ng lagayan sa cabinet. I-separate nyo na. Ilabas nyo na sa wallet ninyo, ilabas nyo na sa bag yung ilalaan ninyong pera in case na kailangan may gagastusin kayo or pang-premyo for the prices, i-separate nyo na, ihiwalay nyo na, ilabas nyo na sa bag, ilabas nyo na agad sa wallet ninyo bago pa sa unang araw ng bagong taon. Ganun dapat yon. Iwasan din po ang magpaiyak ng bata o mga bata sa bagong taon. Ito sa mga tahanan o pamilya na may mga maliliit pa, na may mga kiddos pa kayo, in as much as possible, hayaan nyo silang maglaro sa unang araw ng taon. Hayaan mo silang maghalakhakan. Wag lang na umabot kayo sa point na itong mga tito at mga tita yung kinukulit nila yung bata hanggang sa umiyak. Iwasan natin yan, okay? So, let them laugh, let them play, let them run. Let's look after them na hindi lang sila malalaglag o masusugatan. Basta iwasan lang natin na sila ay iiyak or mag-iiyakan or mag-aawayan sa unang araw ng bagong taon because their cry, ang iyak ng mga bata ay napakalakas humila ng negativity sa ating tahanan at sa ating buhay. Kaya make sure na iwasan natin na yung mga bata ay mag-iiyakan, mag-aaway-away o sa unang araw ng taon. Another is iwasan din natin na maglaba ng damit. Okay? Sir Franz, ito iwasan natin na maglaba ng damit sa unang araw ng bagong taon. Ilaan natin maglaan tayo ng araw, days before the New Year, para makapaglaba kayo. Kung may mga natambak na labahan, hayaan mo muna. Do it on January 2. Okay? Simula January 2, okay na. After the New Year, okay na. Laban na kayo dyan, okay? Wag lang sa unang araw ng bagong taon. Okay? Sir Franz, may nakababad kasi ako nung December 31, nagbabad ako. Paano yan? Mangangamoy. So, make sure po na wag na kayong magbabad or magbabad ng mga damit na puti o dikolor kasi kung ayaw nyong may mawawala sa inyo kasi you're washing out blessing, you're washing out abundance. Okay, ito magandang tanong, Mami Irene. Pwede po bang mamasyal sa unang araw ng January? Actually, the best thing to do po is to stay at home. Pinakamainam na gawin po natin is sa bahay dapat tayo. Pwede naman tayong mamasyal just like ng paliligo. Okay? Pwede tayong mamasyal after 3 in the afternoon. Okay? Kaya kung mapapansin nyo po, yung mga mall natin, nagbubukas sila after lunchtime or the lunchtime sila nagbubukas. Pansinin niyo because they believe in feng shui. They practice feng shui. Okay? So, kayo, I would advise, alam ko may maraming mga theme park, maraming mga pasyalan, but I would advise na mas malaking oras ang igugol natin na mga activities na nasa loob tayo ng bahay. We are within the compound of our house, within the parameter of our residence, instead of going out early. Okay? You can do pamamasyal mamaya-maya na, sa hapon na o hapon hanggang gabi. That's the best time that you can go out at magliwaliw. Ipasyal yung mga bata or ipasyal yung mga senior citizen natin na hindi masyadong naglalabas sa ating mga tahanan. Another advice, iwasan muna nating magwalis o maglinis ng ating mga tahanan. Siyempre, meron tayong mga ginamit sa mga games natin, meron tayong mga ribbon na binuksan from the boxes of the cake. Marami tayong ma-produce na mga basura o mga kalat. All you need to do is to pick them up. Itabi muna, okay? Maglaan kayo ng box or trash bag sa tabi or doon sa may kusina ninyo. Doon muna itambak, okay? Huwag muna tayong maglinis. You can do the cleaning in the afternoon, after 3 in the afternoon. But in general, from welcome natin sa hating gabi hanggang sa alas 2
3:30 ng hapon or 3 onwards, 3:30 p.m., wag muna tayong magwawalis. From 3 p.m. or 3:30 p.m. onwards, done. Ng hapon, pwede na tayong magwalis. Pwede na tayong maglinis. Good night, everyone. I love you all. Patuloy tayong maniwala na may magandang bukas para sa ating lahat. Good night, everyone. See you tomorrow.